Sa pag-ibig na darating, parang ihip ng hangin. Tangayin sa dako pa roon, sa pusong nilikha, ang pag-ibig sa kahapon. Sa matamis na mga ngiti, puso ko ay naibsan ng pighati. At sa mga matang sumisilip sa puso ko, ikaw ang natatangi. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Anak, mukhang may bago kang kaibigan na. Sino siya? Saan mo nakilala? Nanay, siya si Damian. Nakilala ko sa sementeryo. Ganon ba, anak? Dinalaw mo pala ulit ang tatay mo. Opo, nanay. Lagi akong dumadalaw kay tatay. Baka kasi malungkot siya dun kapag di ko siya pinuntahan. Tsaka, nanay, alam mo ba, kapag umihiga ako sa libingan ni tatay, pakiramdam ko, niyayakap niya ako. Anak, mahal na mahal ka kasi ng tatay mo. At alam kong di ka niya pababayaan. Ikaw din, nanay. Alam kong mahal na mahal ka din ni tatay. Pero nanay, bakit ang laki ng tiyan mo? Ngumiti bigla si nanay habang eto, naghahanda siya ng hapunan. Tapos eto, naupo na siya sa tabi ko at ipinagsandok na ako ng pagkain ko. Anak, kumain ka na madami. Paborito mo ang niluto ko. Dalagang bukid at saka anak. Magkakaroon ka na ng kapatid. Eto nasa tiyan ko. Nanay, totoo ba yan? Magkakaroon na ako ng kapatid. Pero nanay, pareho ba kami ng tatay? Anak, oo naman, pareho kayo ng tatay. Hindi man makita ng kapatid mo ang tatay nyo. Sana, alagaan mo din ang kapatid mo, anak. At sana, maging mabait kang kuya. Opo, nanay. Magiging mabait akong kuya. Wika ko tapos ito. Bago ako kumain, inilapit ko muna ang tenga ko sa tiyan ni nanay. At habang nakadikit ang tenga ko, parang gumagalawan siya ni nanay. Natutuwa tuloy ako kasi magkakaroon na ako ng kapatid. Kaya ito, kumain na ako ng hapunan kasabay si nanay. Ang sarap talaga ng dalagang bukid na pinirito at may sabaw na maasim. At sa oras ng pagtulog, iniwan kong maliwanag ang buong bahay. Mula sa gitna ng lamesa, hinayaan ko lang na magbigay liwanag ang gaserang ilawan. At habang nakahiga ako sa tabi ni nanay, nakayakap lang ako sa kanya. At sana lumabas na ang kapatid ko kasi gusto ko din siyang yakapin. Tinatanong ko nga si nanay kung lalaki ba o babae ang kapatid ko. Kaso, di naman daw alam ni nanay. Pero pakiramdam ni nanay na lalaki daw. Sana nga lalaki para may kalaro na ako sa mga lata at kahoy na laruan ko. Kaya lang, naisip ko, sana bukas makalaro ko ulit si Damian. Sana bumalik siya dito tapos maglalaro lang kami buong maghapon. Wala kasi kaming pasok bukas. At gusto ko lang maglaro ng maglaro.
Ama, andito na po ako. Anak, bakit ginabi ka na? Diba sabi ko sa'yo, huwag kang magpapagabi. Ama, nakipaglaro pa kasi ako dun sa bata na nakilala ko sa sementeryo. Oh, buti naman at may kaibigan ka na. Minsan ay isama mo dito yan. At dito na lang kayo maglaro sa bahay. Sige po, Ama. Isasama ko siya dito. Teka lang, nak. Ano ba yung hawak mo? Lata ba yan? Opo, Ama. Regalo niya sa akin to. Ganito kasi yung mga laruan niya. Anak, napakabait naman ng batang yun. Kapag napunta siya dito, bigyan mo ng mga laruan mo. Baka kasi mahiwa pa kayo sa mga lata na yan. Opo, Ama. Bibigyan ko siya ng mga laruan. At yung pinakapaborito ko po ang ibibigay ko. Anak, napakabuti mo. O siya, tara na kumain. Kaya ito, kumain na kami ni tatay. Matapos makakain, nagpahinga na ako kaagad sa isang malaking silid. Habang nakahiga nga ako, naiisip ko, siguro paglaki ko, dito na lang ako titira sa bahay namin. Kasi ang laki ng bahay namin dito. Tapos, yung taga-bantay lang ang nakatira. Kaya naman, dahil pagod na ako, mabilis lang ako nakatulog at pagmulat ko, umaga na kaagad. Wala na akong sinayang na oras sa mga sandaling to. Sabik na din kasi akong lumabas at makipaglaro. Nagtungo na ako kaagad sa banyo. Nakahanda na maligamgam na tubig na pampaligo ko. Kaya naman, naligo na ako, teto. Matapos maligo, nakahanda na din ng pagkain sa lamesa. Puro masasarap na pagkain ang nakikita ko. Pero bakit masyadong madami? Parang may handaan. Ama, bakit ang daming pagkain? Di naman natin mauubos lahat yan. Oo nga, anak. Nagulat din ako. Pero okay lang yan, di ba? Sabi mo, makikipaglaro ka ulit doon sa kaibigan mo. Ang mabuti pa ay dalahan mo siya ng pagkain para hindi kayo magutom sa paglalaro. Sige po, Ama. At saka okay lang po ba na takip silib na ako umuwi? Doon na lang po muna ako sa kanila. Anak, basta bago dumilim, dapat andito ka na. Kaya ito, masayang masaya ako habang kumakain. Sabik na din kasi talaga ako sa kalaro. Kaya matapos makakain, ito, naganda na si Manong, yung tagapagbantay namin sa bahay. Naganda siya ng basket tapos nagbalot siya sa mga dahon ng saging na mga pagkain na dadalahin ko. At nung maayos nang dadalahin ko, nagsuklay na ako tapos pinayagan na ako ni Ama na umalis ng bahay. Basta, umuwi daw ako bago dumilim. At syempre, di ko makakalimutan ang regalo ko para kay Isagani. Isang kabayo na inukit sa kahoy. Sana magustuhan niya. Kaya naman, nang makarating ako sa kanila, ayun, nakita ko na kaagad si Isagani. Nakadungo sa bintana na tila ba kanina pa naghihintay. At nang makita niya ako, mabilis siyang umalis doon sa may bintana at eto, patakbo pang lumapit sa akin habang hinihila ang sako kung saan nakalagay ang mga lata at kahoy na laruan niya. Ako naman,
Nakangiti lang at paglapit niya, ibinigay ko kagad sa kanya ang regalo ko. Kinuha naman niya to kaagad at matagal na tinitigan. Tapos di na nakapagsalita si Isagani. Regalo ko yan sa'yo, Isagani. Ingatan mo ha. At eto, di na sumagot si Isagani. Sa halip, niyakap niya lang talaga ako. At sa mga yakap na to, ewan ko ba. Pero nasabik na lang din ako na yakapin siya. Isang sandaling masarap sa pakiramdam. Isang sandaling may mga yakap na mula sa isang taong di ko kayang matanggihan. Isang yakap na unang beses ko lang na naramdaman.